Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. By the way, ako po pala si Ruel Mendoza Tanyo at sa araw po na ito ay meron akong balitang ibabahagi sa inyo. May natanggap po tayo na katanungan galing sa ating mga tagapanood. At ang sabi po dito, may tanong lang po ako, sir. Totoo po bang may ipamigay na ayuda sa SSS na 20,000 daw po? Ito po ang nakapast track sa akin na dapat nating sagutin. At sa araw po na ito, attention sa lahat ng mga SSS pensioners, 20,000 ibibigay sa mga SSS members. Totoo ba ito? Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito, para po maiwasan ang mga pagdadalawang isip or maiwasan po natin ang mga balitang hindi po totoo. Dito po sa aking vlog, klaruhin ko po yan, ang balitang iyan, nang sa gayon po ay makuha ninyo ano po ang ibig sabihin at buong katotohanan sa sinasabing makakatanggap ang mga SSS member. Kung gusto mo ang itong content, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang mga contents na binabalita, ang payout ng ating mga senior citizens, ang benepisyo ng ating mga senior citizens, at iba pang mga dapat malaman ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification na. Dahil araw-araw po akong nagvo-vlog sa mga vlog patungkol po sa mga senior citizens. At hindi natin papatagalin ang content na ito ating pag-uusapan. Sa pagkilatis ko kung saan galing ang aking mga viewer, kung bakit sila nagtatanong bakit mayroong sinasabing 20,000 na ibibigay daw sa mga SSS pensioners. Ito pa, dahil may mga vlog na pinopost ang ganitong content na kung saan binibigyan nila ng information ang mga SSS pensioners or members. So, ang lahat ng ito guys, or mga lolo at lola, ay hindi po totoo. Walang press release or balita sa radyo at TV na mayroong ipamimigay na 20,000 para sa ating mga senior citizens at SSS members. Nahihirapan pa nga sa pagbigay ng 1,000 pesos increase. Ito pa kayang 20,000 pension increase. Guys, huwag po tayong magpapaloko dahil marami talagang mga vlogger ngayon na gumagawa-gawa ng mga contents para lamang po sa kanilang kasikatan. At tayo po ng mga tagapanood, tagapakinig, make sure po natin before tayo sumang-ayon, before tayo magpaloko, i-verify muna natin kung tama ang mga impormasyon na ating napakinggan. So, ang gagawin natin kapag hindi po tayo sure sa content na sinasabi, una, puntahan natin ang website ng SSS kung ito ay mayroong balita parang pruweba na meron na ang 20,000 na ibibigay. At pangalawa, puntahan nyo ang page ng SSS dahil doon po sila nag-update ng kanilang balita sa mga pangyayari po patungkol sa updates para sa mga senior citizens ng kanilang pension at ang dapat nilang malaman. So ngayon, papanoorin natin ang vlog ng channel na ito. Sobrang daming views at maraming mga SSS pensioner pa ang nagpapasalamat, nagko-comment at pinupuri ang kanyang mga vlogs. Hindi nila alam na sila pala ay naloko.
Hindi po maibigay at wala pong katotohanan ang sinasabing mayroong 20,000 na ibibigay para sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Huwag po tayo magpadala sa mga salita dahil nanuloko lamang po yun. Tingnan nga natin ang kanyang video para makuha natin ang point at ano natin kung gaano siya kasinungaling. Karaniwang pensyon ang inyong matatanggap, bigla kayong makakakuha ng halos 20,000 piso ng sabay-sabay. Parang hindi ka panipaniwala, hindi ba? Pero sa ngayon, milyon-milyong pensyonado ng SEA at GSIS ang nagtatanong ng parehong bagay, totoo ba ito, kailan eksaktong darating, at magkano nga ba ang makukuha ng bawat isa? Samahan niyo ako dahil ang ating tatalakayin ngayon ay maaaring magbago ng pananaw ninyo tungkol sa inyong pensyon ngayong taon. Mga kababayan, may napakalaking balita ngayong buwan ng Agosto taong 2025 na siguradong makakapagbigay ng ginhawa at pag-asa sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa kanilang pensyon. Usap-usapan na sa bawat tahanan, sa mga palengke, sa mga terminal ng jeepney, at maging sa mga barangay hall ang isa sa pinakamahalagang kaganapan ngayong taon para sa ating mga nakatatanda at retiradong lingkod bayan. Totoo nga ba na may halos 20,000 piso na sabayang matatanggap ng mga pensyonado ng Social Security System at Government Service Insurance System? Ano ang totoo, saan ito magmumula, at kailan eksaktong maibibigay ang halagang ito? Alam natin na sa Pilipinas, ang usapin ng pensyon ay hindi lamang tungkol sa perang tinatanggap buwan-buwan. Ito ay direktang nakaugnay sa kaligtasan, sa pagkain sa hapagkainan, sa gamot ng mga senior citizen, at sa seguridad ng bawat pamilya na umaasa sa kita ng kanilang nakatatandang miyembro. Sa sitwasyong patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas, gulay, kuryente, at maging pamasahe, bawat dagdag na piso ay may mabigat na kabuluhan. Kaya't nang kumalat ang balita na may dagdag na halos 20,000 piso na sabayang matatanggap, hindi maiwasang magkaroon ng kalituhan, agam-agam, at syempre, matinding interes. Para sa mga pensyonado ng Social Security System, malinaw ang inilabas na anunsyo nitong mga nakaraang linggo. Ang SEA ay nagpatupad ng dagdag na benepisyo bunsod ng kanilang pension reform program. May tinatawag silang retroactive adjustment o pagbabalik ng naantalang dagdag na halaga na nakapaloob sa bagong computation ng pensyon. Ito ay resulta ng pag-apruba ng board ng SEA at ng Department of Finance, kung saan kinikilala nila na matagal nang mababa ang dating halaga ng pensyon kumpara sa aktwal na gastusin ng mga miyembro. Kaya ngayong Agosto, hindi lamang regular na buwan ng pensyon ang matatanggap, kundi isasabay din ang naipong retroactive adjustment. May mga pensyonado na inaasahang makakatanggap ng 15,000 piso hanggang halos 20,000 piso, depende sa haba ng serbisyo, kontribusyon, at kategorya ng kanilang pagiging miyembro. Samantala, para naman sa mga pensyonado ng Government Service Insurance System o GSIS, ibang usapan ang pinagmulan ng dagdag na pera. Kamakailan lamang ay inaprubahan ng board ng GSIS ang pagbibigay ng retroactive pay na kaugnay ng Salary Standardization Law at mga bagong benepisyo para sa mga retirado. Ang ibig sabihin, may mga hindi na ibigay o naantala noong mga nakaraang buwan na ngayong Agosto ay sabay-sabay nang ilalabas. Dagdag pa rito, kasabay ng regular na pensyon ay ilalabas din ang mid-year cash benefit para sa mga kwalipikadong pensyonado. Ang kabuang halaga nito ay maaaring umabot mula 10,000 piso hanggang halos 20,000 piso, depende sa naging ranggo, haba ng paninilbihan, at posisyon bago nagretiro. Kung pagsasamahin ang epekto ng dalawang programang ito mula sa RAEA at GSIS, malinaw na maraming Pilipino ang sabay-sabay na makakatanggap ng halagang hindi bababa sa 10,000 piso at maaaring umabot ng halos 20,000 piso ngayong buwan ng Agosto taong 2025. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit kaliwat kanan ang mga tanong, saan kukunin ang pondo, totoo ba ang petsa ng pagbabayad, at paano masisiguro na lahat ng pensyonado ay makikinabang. Sa usapin ng pondo, malinaw ang paliwanag ng parehong ahensya. Ang SEA ay may tinatawag na investment income mula sa kanilang mga kontribusyon na ginagamit upang pondohan ang dagdag na benepisyo. Hindi ito basta't inutang mula sa gobyerno, kundi bunga ng mga pinuhunang pondo ng kanilang miyembro. Ang GSIS naman ay may matibay na investment portfolio at regular na dividend income mula sa kanilang mga ari-arian at negosyo. Ibig sabihin, ang mga pondong gagamitin para sa retroactive pay at mid-year benefit ay hindi magmumula sa dagdag na buwis ng taumbayan, kundi mula sa matagal nang nakaplanong kita ng dalawang institusyon.
Ngunit hindi rin maiiwasan ang kalituhan. Maraming pensyonado, lalo na sa probinsya, ang nagtataka kung kailangan ba nilang pumila, mag-submit ng bagong requirements, o mag-apply upang makuha ang halagang ito. Dito mahalaga ang paglilinaw, ayon sa parehong LEA at BSIS, ang dagdag na payout ngayong Agosto ay otomatikong ipapasok sa kanilang mga account. Walang kailangan na bagong aplikasyon, walang dagdag na dokumento, at hindi kailangang pumila ng magdamagan. Ang tanging gagawin lamang ay siguraduhin na tama at aktibo ang kanilang bank account o e-wallet na nakalink sa kanilang pensyon. Isang halimbawa ay si Mang Ernesto, 72 taong gulang, dating guro mula sa Pampanga. Buwan-buwan, ang kanyang pensyon mula sa GSIS ay umaabot lamang ng 11,000 piso. Kadalasan, sapat lamang ito para sa kanyang gamot sa high blood at kaunting bigas at gulay. Nang marinig niya ang balitang may retroactive pay at mid-year benefit ngayong Agosto, hindi niya mapigilang mapaluha. Anya, kahit isang beses lang sa isang taon, malaking ginhawa ang 10,000 piso o higit pa. Isipin mo, ilang buwan na akong nagtitipid sa gamot, ngayon may dagdag na pera para makabili ng sapat. Ito ang konkretong halimbawa kung paanong ang isang payout na minsan lang ibigay ay nagdudulot ng napakalaking epekto sa buhay ng mga nakatatanda. Kung titignan sa mas malawak na perspektibo, ang sabayang pagbabayad na ito ng LEA at BSIS ay hindi lamang simpleng tulong sa mga pensyonado. Ito rin ay may epekto sa lokal na ekonomiya. Kapag sabay-sabay na natanggap ang halos 20,000 piso ng milyon-milyong pensyonado sa buong bansa, asahan na dadagsa ang pera sa mga palengke, botika, tindahan, at maging sa mga negosyo ng maliliit na entrepreneur. Ang dagdag na cash flow na ito ay makakatulong upang buhayin ang lokal na ekonomiya, lalo na sa mga malalayong probinsya kung saan malaking bahagi ng konsumo ay nakasalalay sa pensyon ng mga senior citizen. Ngunit huwag nating kalimutan ang isa pang mahalagang punto, ito ay hindi permanenteng dagdag na buwanang pensyon. Ang halos 20,000 piso na matatanggap ngayong Agosto ay bunga ng retroactive pay at mid-year benefit. Ibig sabihin, hindi ito paulit-ulit na matatanggap buwan-buwan. Kaya't mahalagang ipaalala sa lahat ng pensyonado na magplano at mag-budget ng maayos. Ang dagdag na halagang ito ay maaaring gamitin sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng gamot, pagkain, at pambayad ng kuryente o tubig, ngunit kung may matitira, mas mainam na ipunin ito para sa mga susunod na buwan. Ang totoo, ang usapin ng pensyon ay laging magdudulot ng debate at diskusyon. Maraming grupo ang nananawagan na dapat itaas ang regular na buwanang pensyon upang talagang matugunan ang pang-araw-araw na gastusin ng mga senior citizen. Ang dagdag na lump sum o isang beses na payout ay malaking tulong, ngunit hindi nito lubos na naayos ang problema ng mababang buwanang kita. Sa puntong ito, malinaw na may pangangailangan para sa mas matibay na reforma, at ang mga pensyonado mismo ang patuloy na nagpapaalala sa gobyerno na ang dignidad sa pagtanda ay hindi dapat nakasalalay lamang sa mga pansamantalang dagdag na bayad. Gayunpaman, sa ngayon, ang pinakamahalagang katotohanan ay ito, ngayong Agosto taong 2025, milyon-milyong pensyonado mula sa LEA at BSIS ang makakatanggap ng dagdag na halos 20,000 piso, isang bagay na tiyak na makakapagbigay ng ginhawa kahit pansamantala. At sa isang bansa kung saan bawat piso ay may kasamang pawis at sakripisyo, ang ganitong balita ay tunay na magandang balita. Kaya't mga kababayan, kung kayo ay pensyonado o may kaanak na umaasa sa LEA o BSIS, siguraduhin na maiparating ang impormasyong ito. I-check ang inyong account, maghanda, at higit sa lahat, gamitin ang halagang ito ng tama at wasto. Dahil sa huli, ang bawat sentimo ng pensyon ay hindi lamang simpleng pera, ito ay bunga ng mahabang taon ng serbisyo, sakripisyo, at pagtatrabaho ng bawat Pilipino. Mga kababayan, malinaw na ngayong Agosto 2025 ay may malaking biyayang darating para sa ating mga pensyonado mula sa LEA at BSIS. Isang dagdag na halagang siguradong makakapagbigay ginhawa, kahit pansamantala, sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit tandaan, ang ganitong impormasyon ay napakahalaga, at mas lalong mahalagang maiparating ito sa lahat ng nangangailangan. Kaya kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, huwag kalimutang i-like ang video, share sa inyong pamilya, kapitbahay, at mga kaibigan para mas marami ang makinabang.
At syempre, mag-subscribe na rin sa ating channel at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa pinakamaiinit at pinakaimportanteng balita tungkol sa pensyon, benepisyo, at tulong mula sa gobyerno. Dahil dito sa ating channel, hindi lamang tayo basta nagbabalita, kasama niyo kami sa pagbabantay at paglilinaw ng mga usaping tunay na may epekto sa inyong buhay at kinabukasan. So wala pong katotohanan na mayroong magaganap or mabibigay na 20,000 para po sa mga minamahal natin na SSS pensioners at members po. Lahat lang po yun mga gawa-gawa lang po ng mga AI. Hindi po yun totoo. Kaya naman, ang pagtuunan natin ng pansin, yung SSS website at ang SSS Facebook page. Dahil bigay sila talaga ng mga impormasyon na dapat mong malaman bilang isang senior citizens. Scam po yun, wala po yung katotohanan.